kasama sa aking pansariling panalangin, itulog po natin ang mga sumusunod. Ang ating mga sponsors sa gabing ito, sina Mrs. Elvia Atanasio and family, Moyot family, and Garcia family, pasasalamat ni Rosie Blaza and family, Dr. Teresita Ogerio, Mrs. Emerita Lin, Mr. and Mrs. Malyari, Efren and Cora Mercado, Yina Gonzalez Lin, Lee family, Rapira family, Franklin and Delia Ram, Dr. Nick and Ami Cruz, Dr. Irmina Martinez, Zenny and Ami Marcelo, Dr. Irmina Martinez, at sa mabilisang pagkaling nila Irene Martinez, Emmanuel Navarro Jr., Irene Ferzia, Purificacion Bautista, at sa lahat ng mga kaluluwa sa Purgatorio. Ika-25 araw ng Disyembre, nang lumipas ang kapanahunan di mabilang noong bikahinang sanlibutan. Nang sa pasimulay likhain ng Diyos ang langit at lupa, at ihinubog ang tao na kanyang kawangis. Ilang siglo ang nagdaan mula ng ilapat ng makapangyayari Diyos ang paghari sa kaulapan matapos ang sakuna. Bilang tanda ng tipan at kapayapaan sa ika-21 siglo mula nang si Abraham, ating ama sa pananampalataya, ay manggaling sa urna ng Chaldea. Sa ika-13 siglo mula nang ang bayan ng Israel ay pamunuan ni Moises sa kalayaan mula sa Ehipto, na ng mga libong taon na si David ay may takdang hari sa ika-65 linggo ng propesiya ni Daniel. Sa 174 na Olimpiada, 7 taon at 52 taon mula nang mailatag ang lungsod ng Roma. Sa ika-42 taon ng pagkahari ni Cesar Octavio Augusto, habang ang San Sinuko ay napayapan. Si Jesucristo, walang hanggang Diyos at anak na walang hanggang Ama, ninanais na ang mundo'y papadalin sa pamamagitan ng masintahin niyang pagdating, ay nilalang ng Espiritu Santo at nang siyang nagbuwan ng lumipas. Mula nang siya ipaglihim, ay pinanganak ng Birheng Maria sa Bethlehem ng Judea, at naging tao ang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa laman. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon po ay ang pagmimisa sa Hating Gabi sa Paskong Pagsilang. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Rolly Datu, OFM Capuchin. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng panimulang himno. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ito ang gabi ng kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo ng daigdig ngayong gabi. Ipanalangin natin ang bawat isa upang kapayapaan at pag-ibig ang laging manaig sa gitna ng mundong maingay at magulo. Patuloy din nawa tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi ipinagkaloob niya sa atin ang pinakamahalagang handog, si Kristo. Jesus, niloob ng Diyos na papanalin ang sanlibutan sa kanyang pagparito. Niyakap niya ang ating pagkatao sa pagsilang ni Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. At upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkukulang. At kung kapangkumagaan, humingi tayo sa Diyos ng awa at lakas. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating ng tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalulog ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at paggabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Masikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaod na nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig mo sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ng isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa atin sumilang ngayon, manunubos Kristong puon. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong po. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang puon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong po. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong po. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayo na nilikha, na sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong po. Ang puon ay papurihin, pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumila ngayon, manunubos Kristong po. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalamat.
kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kanindigan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balitang masaya, manunubos, sumilang na sa ating Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapadalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpadala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon na sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, at isinilang niya ang kaniyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain din yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat at sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampi at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking upo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang puno ng kagalakan ang pagkapalang gabi po sa inyong lahat. So, muli po natin ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ang kapanganakan ng Diyos, ang Pasko, ay tungkol sa isang manlilikha na nagpakumbaba upang makipabuhay sa kanyang mga nilikha. At sa usapin ng Pasko, laging pumapasok ang usapin ng pag-ibig. At ang isa sa pinakamalinaw na anyo ng pag-ibig ay ang pagbibigay. Sabi nga nila, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Subalit hindi ka kailanman pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay.
Kaya nga ang Panginoon, ang Amang Diyos, ay ibinigay ang pinakamahalaga sa Kanya, ang Kanyang bugtong na anak, para sa atin, sapagkat tayo'y mahalaga sa ating manlilikha. May isang kwento tungkol sa Island of Philippines, yung isla ng mga damdamin. Wala ko narinig yun pero hayaan ko ninyo ikwento ko. So sa isla ng mga damdamin, ang nakatira ay pawang mga damdamin. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, lumubog ang islang iyon. At bawat isang damdamin ay nakakuha ng kanilang mga lifeboat. Sakay ng kanilang mga lifeboat, sila ay unti-unting lumulubog. Sapagkat tanging siya lang hindi nakakuha ng lifeboat. So ang pag-ibig ay palutang-lutang at nagpipilit kumawala, makaligtas sa kanyang tiyak na pagkalunod. Dumaan si loneliness, ang kalungkutan, dala ng kanyang sakay ng kanyang lifeboat. Sa sobrang kalungkutan niya, hindi niya napansin sila. Dumaan si fear, yung takot. Sa sobrang takot niya, hindi niya rin napansin sila. Dumaan si happiness, sakay ng kanyang lifeboat. Sa sobrang kaligayahan niya, hindi niya rin napansin ang pag-ibig. At ang nakapagligtas sa pag-ibig, hindi siya taga roon. Dumalaw lang siya, subalit siya ang nakapagligtas sa pag-ibig. Si time, yung oras. Kaya nga sinasabi na ang pag-ibig ay nasa lahat ng oras. At makapagbibigay lang tayo ng tunay na pag-ibig kapag handa tayo magbigay ng oras. Mga minamahal na kapatid, hindi lamang oras ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buong pagkatiyos, sa kanyang pagkakatawang tao, ibinigay niya ang pinakamahalaga, ang kanyang sarili para sa atin. Ito rin po ang paanyaya sa atin ng Pasko. Paano natin maibibigay ang ating mga sarili? Maraming anyo na pwede natin ibigay ang ating mga sarili. Sa panahong ito, na puno ng hindi pagkakaintindihan, na puno ng kasinungalingan, sana'y handa tayong magbigay ng pagpapatawad sa mga taong maaaring nakasakit sa ating mga damdamin. Sa Kapaskuhang ito, sana'y handa tayong magbigay ng paghingi ng tawad sa lahat ng mga taong hindi man sinasadya o sinasadya ay nasaktan natin. Sa Kapaskuhang ito, sana'y makapagbigay tayo ng pangunawa sa mga taong matagal ng panahong maaaring hindi natin kinausap, sapagkat hindi natin maibigay sa Kanya ang pangunawa. Mga minamahal na kapatid, sa Paskong ito'y inaanyayahan tayo magbigay. Higit sa lahat ng pagmamahal. Una, sa lahat ng mga kasama natin sa ating tahanan. Kung minsan, kahit nasa loob ng tahanan, may mga pamilya hindi nag-uusap, hindi nagpapansinan. Minsan, mas mahalaga pang kausapin sa kanila yung cellphone na kaharap nila kaysa kumustahin yung kasama nila sa bahay. Sana sa Paskong ito, upang tunay na makatuloy sa ating mga puso ang Diyos ng pagmamahal, una sa lahat, buksan natin ang ating mga puso sa ating kapamilya, sa ating kapitbahay, sa ating kasama sa trabaho, o kahit sa ating kasama sa paglilingkod sa simbahan. Sapagkat kadalasan, maging ang mga lingkod ng simbahan, sila ay nagsisiraan. Sila ay naghihingitan. So, dalangin natin sa Kapaskuhang ito, ang kaligayahan, ang kagalakang hindi lamang makikita sa halakhak ng mga labi, subalit lalong higit sa panatag na puso na handang magpatawad, handang humingi ng tawad, at handang magmahal at unawa. Sa kanyang diwa, higit natin mabibigyang buhay ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao at patuloy na magkakatawang tinapay sa Eucharistia upang lagi niyang masamahan tayo sa ating mga katawan ay dumaloy ang kanyang kabanalan upang tayo sa kabila ng ating kahinaan ay maging malakas dahil sa kanyang pagmamahal. Mga kapatid, tayo po ay mula sa Diyos at tayo ay para sa Diyos. Huwag sana natin makalimutan
na tayong lahat ay mabuti, tayong lahat ay may kakayahang magmahal sapagkat nilikha tayo ng Diyos ng kabutihan at pagmamahal. Pagmamahal, pagpalain po kayo lagi ng Diyos, maligayang Pasko po sa inyo na. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya. Magsilod po ang lahat. Lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Magsitayo po na. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patayin nilibing, natawag sa kinaroroonan ng mga limao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalublog sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, doon magbubulang paralito at huhuko sa nabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, ngayong gabi, niyayakap ng ating Amang Diyos ang ating pagkatao sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Dumulog tayo sa mahabagin at mapagpalang pag-ibig ng ating Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang gabayan ng aming Papa Francisco at ni Elias na aming obispo ang kawan ng Diyos tungo sa kagalakan at kapayapaang hatid ng anak mong si Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa makamundong pananaw ng pagkamakasarili at gana. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Yakapin mo, O Diyos, sa iyong pagmamahal at awa, ang mga kapatid naming sumakabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Mapagmahal namin Ama, patuloy mo ibahagi ang iyong pagkalingat, pagtubos sa iyong sambayanan. Tunay na wang isilang ang Mesiyas sa aming mga puso, upang ganap namin maipamahagi ang iyong kapayapaan, kagalakan at pagmamahal, na siyang bunga ng pagdating ni Jesucristo, anak mo, at aming manunubos. Amen.
Magsitayo po ngayon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng Pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan, ay siya nawang magparangal sa amin magtampok bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaabot po namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap po namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay po namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkuko, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanim dito sa San Siloco, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Elias, at ng lahat ng nananalig at nagpapanaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ang buong simbahan, pinararangalan po namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging Birhen, din ang kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa gabing ito ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan, noong siya'y ipanganak ni Santa Maria na nagdarang tao at nanatili pa rin Birhen. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon namin Jesucristo, si Maria na maluwalhati Birhen.
Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Sa mga magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak at aming Panginoong Hesukristo. Noong besperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya at tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa iyong bayang banal ay nagdiriwang ng alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita po namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, niyahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin, sa pananampalatayang totoo, ang sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Maunlakan mo ngayon at tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling po namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dagbanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong habang kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay. Sila ngayon aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod,
Kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkakapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama nila Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming nakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pagpili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos bilang magkakapatid sa iisang Ama sa langit, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasalan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus, ang nagkatawang taong anak ni Maria, anak ng Diyos. At patuloy na nagkakatawang tinapay, dala ng kanyang pagmamahal. Ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagdiriwang po namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mo kami makasado sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo po ang lahat para sa isang paalaala. Inaanyayahan namin ang lahat na makibahagi sa pagdiriwang ng kapistahan ng banal na pamilya sa ika-28 ng Disyembre, alas 6 ng gabi, at ng dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, sa ika-31 ng Disyembre, alas 8 ng gabi. Maraming salamat po. At maraming salamat po, Father Rolly, sa pangunguna sa misa ngayong gabi. Bigyan po natin siya ng isang masigapong. Maraming salamat din po sa presensya ng bawat isa. Naway patuloy po kayong magbigay ng halaga sa Eucharistia, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay patuloy na nagbibigay halaga sa atin. Kaya patuloy siyang nagkakatawang tinapay, kasi ganun niya tayo amahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Lumuko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasmas. Ang Diyos na umawi sa kadiliman noong nagtatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong mga kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel upang ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para mahatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, na ipagdiwang na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaang nagmumula sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.